Ang church, kaya po ito ay nag-i-exist, kaya po ito ay in-establish ng Lord. Ang purpose ng Lord is to transform the earth through the church. At para ma-transform natin ang mundo, bagamat hindi naman kaya nating i-transform talaga ang buong mundo, pero meron tayong bahagi sa transformation na yon. So, kung ang gusto ng Lord, ang buong mundo ay ma-transform, tayo dito sa Pangasinan, yun ang ating portion. Okay? Ano ba ang pinapagawa ng Lord? Bago siya umakyat sa langit, meron siyang kabilin-bilinan na ipinapagawa sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Ano po yun? Sabi ng Lord, I go into all nation and make disciple. So ano ang ipinapagawa ng Panginoon sa church? Isigaw natin yung two words. Sabihin natin, make disciples. Pag sinabi po nating disciples, a disciple is a believer who follow Christ continually. So ang disciples, mga kapatid, yan po hindi nangyayari automatically or instantly. What is the product of the church? Ulitin nga natin, the product of the church is, sigaw natin, make disciple. 10 beses nga natin sabihin para wag nating makalimutan. Sabihin natin, make disciples, 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 and make disciples. Now, bakit ko po lagi paulit-ulit na sinasabi po sa inyo ito? Dahil kung sa church, iba-iba po ang ating pong mga ginagawa, ang ating church ay wala itong direksyon o walang patutunguhan. So, may kasabihan tayo na united we stand, but divided we fall. Noong mga first year ng paglilid ko po sa church, hindi ko po alam kung ano ba talaga pinapagawa ng Diyos sa church. So, kaya kung ano-ano lang ang aking mga pinagagawa, yan, sobra kong sipag sa hindi pala yun yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. So, nasayang yung mga naunang mga taon ng aking pagsiserve kasi hindi ko alam ano ba talaga ang ipinapagawa ng Diyos sa church. So kapag sinabi po nating church is a group of believer who follow Christ, worship together, study His Word, and do witnessing. Okay? So, ano nga ba ipinapagawa ng Panginoon? Bago umakyat sa langit, may kabilin-bilinan si Lord. Ang sabi, go and make disciple. O ibig sabihin, alagad ni Jesus. So we must produce the army of disciples. So, ibig sabihin, lahat tayo dito ay dapat ay maging alagad ng ating Panginoong Jesus. So, ang ating model ay ang ating Panginoong Jesus. The image of Christ must be seen in our lives. So, hindi po instant na nagkakaroon ng disciple o nagiging disciple ang isang tao. Disciple or discipleship is a process. Kaya ngayon, mayroon ho tayong process na ginagawa. At ngayon, nung malaman ko po na ito pala yung pinapagawa ng Lord, nag-focus lang tayo sa pinapagawa ng Lord. And now, we have 31 churches. We are going to 32. And we have 65 pastors as of now. Yung mga nauna sa ating mga churches na established yun, nalampasan natin. No? Nalampasan natin yung mga nauna pang mga, hindi ho ito pagyayabang. Kaya sabi ko lang po sa inyo na kapag ikaw pala ay nag-focus lamang doon sa ipinapagawa ng Panginoon sa iyo, you will go the extra mile. Mag-focus ka sa ipinapagawa ng Diyos sa iyo and you will go the extra mile. Dahil po mga churches, matagal na. So, sabi ko, sana noon ko pa ito na intindihan para siguro baka buong Pangasinan nalagyan na natin ng mga churches. But anyway, yung mga naunang taon ay year of learnings. Yan. At ngayon ay mas magiging mabilis yung mga susunod na taon kasi malinaw na sa atin talaga kung anong ipinapagawa sa atin ng Diyos. Alam niyo, hindi natin kayang baguhin ang Pilipinas, mga kapatid. Hindi natin kayang baguhin ang Pilipinas kahit tumakbo pa kayong presidente. Pero tayo ay may magagawa. Meron tayong bahagi para ma-transform ang ating bansa. Ano ang ating gagawin? Make disciple. Kasi
ang isang tao, halimbawa, ang isang tao, yung mga batang yan, hindi lang siya a-attend sa church eh. Hindi lang siya basta church goer. Sila ay ating hinuhulma para maging alagad ni Kristo. Imagine nyo, lahat ng mga dinadala natin sa church ay kapag naging kamukha ni Kristo, kawangis ni Kristo, di babait yan. Magiging matino ang mga citizen kung magiging disciple siya. Pero kung church, iba ho yung church goer lang yung na-attend lang sa church at iba yung disciple talaga. Maraming na-attend sa church 7 ang sungay Hindi ka, mabait pag nasa church, pagka wala na sa church biglang naubusan lang ng pangulam, nalilisik ang mata, napupunit ang damit at nagiging kulay green. Baka hindi yan disciple, baka disciples. Iba naman disciple. Dapat ay disciple. Ibig sabihin ay alagad ng ating Panginoong Jesus. So ang tawag sa alagad ay disciple. Yun, may proseso ho ito. Proseso. Kung ang product ng kalasyaw, ano ba ang produkto ng kalasyaw? Puto. Yan. Pero hindi basta yun, jararan, may puto na tayo. Hindi basta isang kisapata may puto. May proseso yon. Gigilingin yung bigas, pagkatapos ay pipigain yon. Ganun yun O kung ano mang gagawin doon, na maihahalo pa, may proseso, tapos lulutuin. Then, tsaka lalabas yung masarap ng puto. Sa dagupan, ano ang produkto ng dagupan? Bangos. Hindi naman yung pagkahuli mo, yan. Di ba? Ano pa yun Yung mga maliliit na ipapakawalan doon sa palaisdaan. Papalakihin yun, tapos ililipat doon sa mas malaking Ganun yun din, tsaka i-harvest. May proseso pa rin yun O lalo na kung daing na bangus, di lalong hihiwa-hiwain mo pa yun, tatanggalan mo pa ng tinik. Hindi lang yung po basta instant may produkto na, hindi may proseso. So iba-iba, bawat bayan may mga may kanya-kanyang product. Ngayon, dapat maging malinaw sa inyo, the product of the church, we are producing the army of disciples. Ito ang ating ginagawa. So if you are a musician, you are part of this movement. We are producing the army of disciples. Mag-produce kayo ng musician na disciple, hindi musician lang. Kasi pag musician lang, hindi disciple, tamad sa bahay, hindi mautusan ng nanay, di ba? Pero pag musician na disciple, masipag yon. Hindi lang sa church masipag. Amen? Masunurin. Masipag ding mag-aral yon, di ba? Yun ang disciple. Hindi lang basta dancer ang ipinoproduce natin dito. We are producing disciples na dancer. Yung iba, nagsasayaw lang dito, pagdating sa bahay, tamad, hindi mapag-utusan. Hindi ganon. Ushers, hindi ka lang masipag dito o banal sa loob ng simbahan. So, ikaw ay disciple. Pag ikaw ay disciple, ibig sabihin kahit sa labas ay nakikita sa iyong buhay na ikaw ay kawangis ni Lord. Ang iyong pag-uugali natatransform. Ibig sabihin, pag ikaw ay disciple, may nababago sa iyong buhay. May sineshape sa iyo ang image ni Christ. Maliwanag po. So, ano po ba ang proseso para maging disipulo ni Kristo, magkaroon ng disipulo kasi go and make disciple of all nations. So, ang unang ginagawa po, isum natin ay nagsisimula ho yan sa pag-aakay. So, lahat naman tayo dito, bago tayo nakakilala sa Panginoon, may nag-akay sa atin, di ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang akay mo ay bunga mo. O pag may mga inakay ka, bunga mo iyan, alagaan mo na hindi malaglag. Sabi ng Biblia, ang hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga anak ay ang bunga. Yan po ang treasure in heaven. Kapag ikaw ay may maraming naakay sa Panginoon, you are putting up treasure in heaven. At meron kang karapatang mag-withdraw sa langit. Sabihin mo sa iyong katabi, pag may deposito ka sa langit, pwede kang mag-withdraw sa langit. Yung iba hingi ng hingi. Lord, Panginoon. Yun namang ipinapagawa ng Lord, hindi naman ginagawa. Ano ba pinapagawa ng Diyos? Make disciple. O kung wala ka pang hihikayat na dadal sa Panginoon, wala ka pang deposito sa langit. Diba sabi ng Panginoon, you must put up treasure in heaven. Wala ka pa namang naakay Meron ka palang account. Nag-open ka palang ng account, pero wala ka pang deposit. Kung napansin ko, yung maraming mga inakay sa Panginoon, marami din pabor ang Diyos sa kanila. Binebless ng Diyos ang kanilang buhay.
humanap kayo sa atin dito ng mga tao na maraming inakay, nag-akay, at nadala kay Lord. Tingnan ninyo ang kanilang buhay. Hindi naman dating maunlad ang kanilang buhay, maayos, bit ngayon naayos ang kanilang buhay. Dahil kumikilos ang Panginoon sa kanila. Hindi po pwedeng may ginagawa ka para kay Lord na si Lord hindi gaganti sa iyo. Eh sabihin mo sa iyong katabi kung gusto mong gumanti sa iyo si Lord. Dapat may gawin ka sa Kanya. Then sa pag-aakay, nandidiyan ho yung kaya tayo ay nagbibuild tayo ng relationship. Tayo ay nagbibuild ng relationship sa mga kaklase, mga katrabaho. Yun muna, hindi naman yung tayo ay agad magdidiskusyonan at makikipag-debate. Build a relationship sa mga kaklase ninyo, kabarangay, kapitbahay, makipagkaibigan muna. Okay? Para meron tayong maakay. Pinag-usapan natin nung nakilabay nung March, yung pag-aakay. Kaya po, yung connecting people to God, yun ang focus nun, ng pag-aakay. So, nung nakatapos tayo ng April, so, nag-focus naman tayo doon sa pag-aalaga. Pag-aalaga. So, hindi ka lang basta nagdala ng tao sa church. Dapat alagaan mo siya para siya ay manatili. Parang nung ipinanganak na bata, di ba? Hindi mo lang basta iniiri, inanak, o bahala ka na dyan. Hindi. Aalagaan mo siya hanggang sa lumaki siya. Hanggang sa siya ay mag-mature. Hanggang kailan ko siya aalagaan? Hanggang sa kaya na niyang tumindig sa sarili niya. Then, you will start again sa iba naman. Ganun po ang ginagawa namin. Nagsisimula kami sa isang pamilya o sa ilang tao, aalagaan. Pag strong na sila, o di, kaya na nilang tumindig, hanap naman na kami ng iba, mag-aalaga uli, magsisimula uli kami ng panibago. Parang pusa lamang yan na nanganganak. Pinapanood ko yung mga pusa sa amin meron kami kinukup-kup ng mga pusa, pag mga maliliit pa. Pag malalaki na, kaya sana, hinahayaan na namin dyan sa labas. Kaya na niyang mabuhay, mag-isa, magpakabuhay. Ngayon, ganun din sa pananampalataya, habang siya ay bago pa at hindi niya pa alam ang gagawin, kailangan niyang alagaan. Yung mga inakay po ninyo, kumustahin po ninyo. Uy, hindi ka na nakakadalo, kumusta ka na? O, kailangan sasabihan po ninyo, ay, linggo bukas, attend ka ha. O kaya, dadaanan kita, papunta ko sa... Daanan nyo, huwag nyo sagasaan ha. Yung isakay kita sa sasakyan, sa tricycle, o at sabay tayong pupunta sa church. Siyempre, sa umpisa, ganun muna. Yung mga inaakay namin, noong una, yung hinahakot ko pa dito sa sasakyan namin, pinupunta dito. Ngayon, napunta na sila mag-isa. Ibig sabihin, nag-grow na sila sa Panginoon. Kaya nila lang pumunta sa church. Sabihin mo nga, ang akay mo ay bunga mo. Then, ang bunga mo, anong gagawin mo? Ay alagaan mo. Ang bunga mo, alagaan mo. Kasi yan ang anak mo sa Panginoon Bantayan mo sila hanggang sila ay mag-grow, hindi sila mag-backslide, hindi sila manlamig. Ganun po. Then, hindi po natatapos doon. Meron pa po tayo pangatlong step. Ito na, pupunta na tayo sa pangatlo. Ito ngayon magiging concentration natin. Yung pagtuturo. Ano naman yung pagtuturo? Diyan ay ini-equip natin yung mga inakay natin. Kasi parang ganito, yung anak po ninyo na inaalagaan, hindi lang nyo dapat bibigyan niya ng pagkain. Dapat ay tuturuan din ninyong ng mga bagay na dapat niyang matutunan. Tuturo ang maging magalang. Tuturo ang maglinis ng kalat, ng kinainan, di ba? Ang inaalagaan mo ay turuan mo. Sabi ng Bible, train up a child in the way they should go, and when they grow up, they will not depart from it. Bakit? Kapag kasi hindi natin naturuan yung ating mga inakay, tatagal lang sila sa church, pero wala silang mararating. Pero yung mga taong matapos makakilala sa Panginoon, maalagaan, naturuan, doon nagiging maayos at nagiging maganda ang kanilang buhay. So, ano ang dapat ituro? Yung katotohanan na nasa salita ng Diyos. Yan po ang itinuturo. Ang itinuturo ay yung mga utos ng ating Panginoon na yun ang siyang nagpapaayos at nagbabago ng buhay. Kaya tinuturoan tayo ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every words that comes from the mouth of God. So yung katuroan na salita ng Diyos, yan yung nagbabago ng buhay ng isang tao. Mababago lamang ang buhay ng isang tao kapag siya ay naturuan.
At pag naturuan, kung siya'y matututo, doon nababago ang buhay niya, doon naayos. So, dyan tayo ngayon, nakapokus tayo ngayon sa pagtuturo. So, this month, ang atin pong pag-uusapan, ang atin pong theme ay equipping the saints. So, yung sa pagtuturo, kaya dinadala natin sa training, ba't ba umaattend pa ng leadership? Noong una, ako lang ho ang na-attend ng mga training na ganyan. Di lumalago ang church natin. Nung dinadala ko yung mga leaders sa mga training, biglang lumago. Nung tayo na ang pinakamarami, tayo na ngayon nagiging mabilis tayo ang ating paglago. It is because it takes more effort when the iron is dull. Anong ibig sabihin? Nasubukan yung gumamit ng kutsilyo na mapurol, na hindi naihasa. Ay nako, it takes more effort. Nakakapagod. Maghiwa ng karne na mapurol. Kailangang ihasaan ninyo. I-grind para tumalas, sharp. Kaunting ganun lang, effortless, hiwa ang karne. Hindi ka napagod. Kaya kung ikaw ay naglilid ng mga tao, pinupukpok mo na, tinutulak mo na, wala pa ring response, baka mapurol. Kailangan niya ng training. Kailangan niya ng makarinig ng mga teachings na makapag-encourage at magmo-motivate sa kanya para kumilos siya. Yun hong sermon at saka yung pagsasalita ng masakit na salita ay hindi nakakatulong para ang tao ay ma-inspired para kumilos siya. Kinakailangan niya ng teaching na nagpapalakas ng loob, nagbibigay sa kanya ng direksyon. At yun ang ginagawa natin. Hindi tayo nagsisermon dito, hindi tayo nagpapatama, hindi tayo nagpapahiya ng mga tao dito. Of course, nagko-correct tayo at nagre-review kung kailangan. Pero hindi naman natin pinapahiya ang mga tao sa kanilang mga kamalian sa buhay. Because ang purpose ng ating pagtuturo dito is not just to inform but also to transform all of us na pupunta dito. So meron tayong discipleship na ginagawa. Discipleship level 1 tsaka discipleship level 2. Yun po yung ating po mga training para turuan natin yung mga inaakay natin para mag-grow sila. At magugulat kayo someday, yung palang mga inakay ninyo ay sila pala'y tinawag ng Diyos. Okay, so let's focus on pagtuturo tayo. Focus on teaching. So ang ating pong theme this month of May is equipping the saints. Equipping the saints. At yan ho, ay makikita nyo po yung verse na yan sa Ephesians chapter 4, verse 12. The Lord appoint pastors, evangelists, teachers, apostles to equip the saints to do the ministry. Para i-equip ang saints. Pag sinabi po natin equip, ay ihanda, hubugin, sanayin, turuan, hasain, husayin, para gawin kung ano yung ipinapagawa ng Diyos. Dahil kung hindi ho tayo equip o ibig sabihin ay hindi tayo naturuan o nasanay, tapos basta na lamang tayo ilalagay sa isang trabaho, ay hindi tayo makapag-perform ng ayos. Kung kayo ay isang CEO, hindi kayo basta-basta mag-a-appoint ng mga tao ninyo sa mga position. Kinakailangan muna siyang ma-equip, masanay, mahubog para makapag-perform siya ng maayos sa kanyang ginagawa. Gayon din po sa kaharian ng Diyos. Okay? Gusto ng Diyos, bawat isa natin ay ma-equip. Tayo pala po ay santo, pastor, dahil equipping the saints. Yes. Why? Because the Holy Spirit is in us. Nung tinanggap mo si Jesus, ang Holy Spirit ay nasa iyo. Kaya, isa ka ng santo. Yan, hindi lang pala si Pope ang santo. Okay? Kaya ka naging saints. Saints ang tawag sa iyo. O ikaw ay believer or saints or follower of Jesus. Yun po ang other names ng followers of Jesus. Ang tawag sa iyo ay saints, ang tawag sa iyo ay disciples, o disciple, or ang tawag sa iyo ay children of God. Okay, so itong first part ng ating pong pag-uusapan, yung part 1 ng aking message na i-share sa inyo ay, ang pamagat po ay growing in the knowledge of God. Growing in the knowledge of God. So kapag sinabi nating growing in the knowledge of God, ay tayo ay dapat ay lumago sa kaalaman, sa pagkilala natin sa Diyos. Dahil hindi magiging matibay o magiging matatag
ang iyong pananampalataya sa Diyos na kung hindi mo naman siya talaga kilala. Hindi magiging matibay ang pananampalataya mo sa Diyos kung yung Diyos na iyong pinananampalatayanan ay hindi mo talaga totoong kilala. Kaya ang purpose ng pagtuturo natin ngayon ay para tayo ay lumago sa ating pananampalataya, para makilala natin ang Diyos ng lubusan. Basahin po natin ang 2 Peter chapter 3, verse 8 and 1, 2, 3, go! Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So dyan, malinaw na sinabi ni Apostle Peter, yung apostle ng ating Panginoon, na kailangan daw nating magpatuloy. Na magpatuloy lang, yung attend lang ng attend. Kada linggo. Hindi yun eh. Hindi yun ang tilo. Hindi, ako naman pastor nagpapatuloy lang. 20 taon na akong tuloy-tuloy na na-attend. Hindi yun ang point dito eh. Ang point dito yung magpatuloy ka na lumago. Ay uma-attend ka nga, lumalago ka ba? Ay uma-attend ka nga ng tuloy-tuloy, tapos tampuhin ka pa rin. Ikaw ay 20 taon nang na-attend ng tuloy-tuloy, pero ikaw ay tampuhin pa rin. Ibig sabihin, hindi ka talaga lumago. Ay ang sabi ng Bible, magpatuloy kayo sa paglago. Saan? Kagandahang loob ng Diyos at pagkilala sa ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Ang design ng Diyos sa mga halaman tsaka sa mga puno ay mag-grow at tsaka po mamunga. Ngayon, kung yun ang design ng Diyos sa kanyang creation na mag-grow at maging fruitful at maging productive, gayon din sa atin kasi ginawa niyang halimbawa yung ubas na mabunga at nagalit ang Panginoon sa puno ng igos na puro dahon lang pero wala namang bunga. At kinurse ng Panginoon yung isang puno ng igos at puputulin na daw kasi 3 taon na siyang punta ng punta, wala siyang makitang bunga. So, God is expecting to each everyone na tayo ay mamumunga. Ganon din sa ating pananampalataya. Gusto ng Diyos na mag-grow tayo at tayo ay maging fruitful. Ano ibig sabihin? Maging productive. Makita sa ating buhay. Hindi lang nadalo tayo, kundi nakikita sa ating buhay na mayroong transformation na nangyayari. Yan, para tayo ay lumago, para tayo ay mamunga, ang ating buhay, kailangan munang maging tayong rooted o maging malalim. Parang halaman yan. Hindi naman agad yan bubunga eh. Pag nagtanim kayo ng mangga, bubunga ba agad yon? Hindi eh. Yan muna ay mag-uugat. Papatibayin muna ng lupa yung ugat noong puno ng mangga. At pag yan ay maugat na, then lalago na yan. Magkakaroon yan ng sanga. Then, anong kasunod na mangyari? Magiging mabunga na yan. Magiging mabunga. Ngayon, kung hindi siya magiging maugat sa ilalim, pag tinamaan ng bagyo yan, madali yang matutumba. Ikaw ba, pag dumating na pagsubok sa iyo, ano ba ang ginagawa mo? Ikaw ba'y nabitaw na sa ayaw ko na, tatalikod ako sa Panginoon, alas ako sa Diyos, kung kailan pa ako na born again, ba't ganyan, lalo dumami problema ko, ayaw ko na kay Lord. Mukhang ikaw ay malapit ka ng matumba. Ibig sabihin, kulang ka sa ugat. Sino ang nakabasa ng kwento ni Job? Si Job ay masagana ang buhay pagkatapos sa loob lamang ng 24 oras ay nag-collapse ang kanyang mga negosyo. Nawala lahat ang kanyang yaman. Sabi nung kanyang asawa, sumpain na niya ang Diyos nang siya ay mamatay na. So ibig sabihin, lumalabas na mababaw ang pananampalataya ni Mrs. Job. Masagana siya, maunlad, praise the Lord. Pero si Job, iba, malalim ang pananampalataya ni Job. Sinabihan niya ang kanyang, bakit? Puro lang ba kasaganaan ang gusto mo kay Lord? Ayaw mo din bang dumaan sa mga testing and problem? Kaya sabi ng Bible, hindi nagkasala si Job kahit sa kanyang salita. Tapos pinuri pa niya ang Diyos. Nawala na nga yung nawala na nga yung mga negosyo niya, nawala yung mga inaalagaan niyang mga hayop, walang source of income. Pero ang sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. At napahiya si Satanas sa harapan ng Diyos dahil si Job pala ay rooted, malalim siya. Malalim ang kanampalataya. At alam nyo, dahil siya ay rooted,
Hindi siya natumba nung panahon ng problema at pagsubok. Pag binasa ninyo yung last part ng Book of Job, chapter 42, verse 10, at ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala kay Job at dinobli pa ang lahat ng kanyang yaman na nawala sa kanya. Naging times 2. Pero dapat, kapag may pagsubok ka, maging rooted. Paano nagiging rooted ang isang believer? Kapapakinig niya ng kapapakinig ng mga mensahe ng salita ng Diyos. Doon tayo nagiging rooted. Doon tayo nagiging matibay. Ang isang hindi rooted sa pananampalataya, ang daling mga maniwala, makabasa lang ng kung anumang mga dadating na daw si Lord sa May 28, 2026. Siya, hindi na ako magtatrabaho at dadating na pala si Lord. Ang dali mong maniwala sa ganoon. So, ibig sabihin, hindi ka pa rooted. Ang nakalagay sa Bible, walang nakakaalam ng oras at araw ng pagbabalik ni Lord. Dapat, ihanda mo lang ang sarili mo. Kung mangyari man yon, hindi ka dapat mag-alala. Dahil siguradong kasama ka. Dahil ikaw ay rooted sa Panginoon. Pero kung ikaw nagsusway, nag-aalinlangan, kay Lord ba ako o hindi? Mahal ko ba si Lord o hindi? Parang hindi ata. Yung parang gano'n, yung parang 50-50. Hindi ka sold out masyado sa Word of God. So dapat maging rooted. At nagiging rooted kapag siya'y tinuturuan. Now, pag-usapan natin ngayon, ang 4 na mahalagang bagay, how to grow our knowledge of God. Paano ba mag-grow yung ating kaalaman, pagkakilala sa Diyos? I will share to you 4 important matters para tayo ay lumago. Hindi lang tayo basta na-attend dito, tumatagal lang tayo sa church, pero parang walang nangyayari sa atin. Stagnant ang ating buhay, parang walang progress. Alam niyo po, ang pag-unlad, pagsagana ng buhay, ibinabagay din niya ng Diyos sa ating karakter at attitude. Hindi po pwedeng yayaman kang bigla tapos ikaw ay magastos. Hindi ganon. Yung dapat ay ikaw ay matuto. Yung bang may matutunan kang aral muna, aral. Meron kang foundation na pinanghahawakan kang salita ng Diyos. Okay? Dahil kung ikipayayamanin Diyos ng bigla at ikaw ay hindi rooted, ay babagsak ka rin eh. You will end up poor pa rin eh. Kung hindi ka matututo sa pagtuturo ng Diyos. May paraan para tayo ituruan ng Diyos. Maraming paraan. Hindi lang sa loob ng classroom. Ay, pumasok tayo, attend tayo ng seminar para tayo matuto. Maraming paraan. Hindi lang yon. Ano ang paraan? Una, tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ikinig ng kanyang salita. Kapag may nangangaral, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya lang, hindi naman natin 100% lahat ng ikinuturo na-absorb natin. Yung iba nga nire-reject pa natin at sabi lang siguro ni Pastor yun. So, kung hindi ka makikinig doon sa ganong pagtuturo, nandyan ang Holy Spirit na magpo-convict sa iyo. Iko-convict ka ng Holy Spirit. Merong parang conscience na magre-remind sa iyo. Ngayon, kung hindi ka pa rin hindi ka pa rin matuto. Yan. Gagamit si Lord ng mga tao sa paligid mo. Gagamit siya ng mga tao na magtuturo sa iyo at magsasabi ng kanilang mga bad experience in the past. Yung mga karanasan nila sa buhay. Pwedeng yung nanay mo, anak, mag-aral kang mabuti para hindi ka magsisi. Huwag mo nang mag-juwa-juwa. Magtapos ka muna. Hindi! Iba yung panahon ninyo. Yung hindi ka nakikinig sa mga ganon. May mapang-apat pa paraan si Lord. Ikaw mismo, papadaanin ng Diyos sa mga tinding mga problema at mga pagsubok. Papadaanin ka talaga sa wilderness o yung wilderness experience na ikaw mismo mararamdaman mo sa sarili mo yung sakit, yung pain. Yun ang talagang matinding pagtuturo. At dapat sa pagtuturo ng Diyos na iyon, matututo ka. Dahil kung hindi ka matututo sa pagbagsak na nangyari sa iyo, uulitin mo uli yun. Sino dito dalawang beses mag-grade 3 o grade 4 or ilang beses kayong nag-take kasi hindi mo maipasa-pasa? Kaya take 1, take 2. Ako yung calculus, hindi ko maipasa-pasa eh. Ilang beses kong tinake yun.
Naipasa ko din naman sa awa ng Diyos. Nung pahuli na halos alam ko na wala nang tinginan, kaya ko na, kaya ka na mag-solve. Hanggat hindi ka natututo sa isang bagay niyon. Ngayon, para take one ka lang, take one. Dapat matuto ka sa iyong mga pinagdaanan. Dahil tandaan mo, babalik ka uli doon kung hindi mo iyon matututunan. Kasi para yung law of gravity, hihigupin ka uli, hanggang sa matututunan mo yun. Then, pag natuto ka na, then magle-level up na ang iyong buhay kapag natuto ka doon sa iyong mga pinagdaanan. Okay. So, number 1, para tayo ay lumago sa pagkilala natin sa Diyos, ito ang kailangan. We must have a desire to grow our knowledge of God. To grow your knowledge of God. Dapat ay desire. Kapag sinabing desire, meron kang hangarin. Hinahangad mo. At yan, walang magagawa ang sino man, ang tatay mo, nanay mo, na lumago ka. Kung ayaw mo naman talaga. Parang ganito, halimbawa, gusto ng nanay mo, tatay mo, pag-aralin ka. Kaya lang, tamad ka naman pumasok. So, kahit pa ibigay sa iyo ang baon, ibili ka ng notebook, bili ka ng bag, pero kung ayaw mo, walang magagawa sila . So, ibig sabihin, ang unang makakatulong sa iyo para lumago ka sa iyong pananampalataya ay ang iyong sarili. Kahit parang ayaw mo, yung po kasing desire, kung nagsisimula lang yan muna sa paghahangad, hahangarin mo sa puso mo, Lord, ayoko po ng ganito, gusto ko pong mag-increase pa ang aking pananampalataya sa inyo. Gusto ko pong mag-level up. I-desire mo yun. Kahit hindi mo alam how. Huwag ka muna paano. Mag-desire ka muna. And then, the rest will follow. I-desire mo muna, Lord, gusto ko pong mag-grow sa aking pananampalataya. Kapag dinesire mo iyon sa iyong puso, then, ang Diyos ay magbubukas ng pintuan sa iyo para yung iyong desire ay mangyari. Ano ang sabi ng Bible? Sa Psalms 37 verse 4, sige nga, kung natatandaan niyo yun, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So, ibig sabihin, pag merong desire ka sa puso mo, ibibigay ng Diyos yun sa iyo. Kung ano ang dinidesire mo, yun ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Clear po? Ay kung wala ka namang dinidesire, hindi. Kung gusto talaga nila na ako'y lumago, di lumago. Kung hindi. Kung gusto talaga ako ng Diyos na umulad ang buhay, di ako'y paunladin. Kung hindi, dapat mag-desire ka . I-desire mo sa sarili mo muna. What is your heart's desire? Tanungin mo yung katabi, what is your heart's desire? O kung kunyari, makatapos sa pag-aaral, yun ang desire mo. And sabi doon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, ang kailangan po, una, we should develop spiritual appetite. Alam niyo po yung appetite, yung meron kang gana. Sabi nung aking lolo, Cleo, kumain ka na. Wala po akong gana. Kakain ka na nga lang at lahat, gusto mo pa may gana. Sa amin kasi yung gana, bayad. Magkano ba ang ganansiya mo riyan? Hindi, bayad yun. Sa amin kasi sa Batangas Salta, yung gana ay bayad. Kaya gusto mo pa, kakain ka na nga lang, gusto mo pa meron pang gana. Alam nyo po, kapag ang isang tao ay ganadong kumain, kahit hindi mo siya piliting kumain, kakain talaga yun. Di ba? Hindi siya pihikan. Alam niyo yung magana at saka pihikan. Hindi kumakain yung mga pihikan. Papili sila sa mga kinakain. Gusto lang yung mga sweets, ayun lang ang kainin, mga junk foods, mga soft drinks, hotdog, yun. Ayaw kumain ng gulay, walang ganang kumain. Minsan, pag hindi gusto ang ulam, hindi na kakain. Walang gana sa pagkain. Ang sabi po ng Bible, sa aklat po ng 1 Peter chapter 2, verse 2, basahin nga natin hanggang 3. Gaya ng isang sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual. Ano ga yung gatas na espiritual? Yun ay ang salita ng Diyos.
Word of God yun. Upang, ano daw? Upang lumago kayo. Kita nyo? Para pala ikaw ay lumago, kinakailangan mong ikaw ay manabik sa gatas na espiritual. Yun ay yung gatas na espiritual, yung salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, yung binabasa natin. Dapat para kang kagaya ka ng isang sanggol na ikaw ay gusto mo na uminom ng milk. Sabi po doon, upang lumago kayo hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So, hindi lang enough na save ka, tinanggap mo na si Lord. Hindi ganun eh. Kailangan mag-grow ka. Kailangan mag-level up ang iyong buhay. At yun ay magsisimula doon sa iyong spiritual appetite. Ang bata na yung pihikan, hindi nagkakakain, kumakain lang kung gusto niyong pagkain o hindi, yung walang gana kumain, nagiging malnourished at saka payat at saka mabagal lumaki. May mga kaklase ba kayo o may mga anak na gano'n na bakit siya ay hindi mabilis siyang lumaki? Kasi siya ay hindi nagkakakain, walang ganong kumain. Tingnan ninyo naman yung inyong anak, kahit anong ihain ninyo ay kinakain. Talagang kalalaki eh. Yung kanilang age, sa age nila, na dapat ay ganun lang ang laki nila, ay talagang yun ang extra mile. Lumaki na parang, ay, para ka ng para ka ng, malaki ka pa sa akin. Eh, magana kasing kumain eh. Ganado. Yung iba, pipilitin mo pa, nako, nagiging malnourished. So sa spiritual, ganun din. Yung lagi mo pang pipilitin, lagi mo pang hihilahin sa church. Kung hindi mo pagigisingin, hindi babangon. Paglinggaw, bubuhatin mo pa, kailangan pong buhatin. Tapos hindi pa makikinig. Pagka nasa church ay tulog. Nako, mabagal lumaki huyong. Pag dumating ho ang problema, yun ang kauna-unahang nagrereklamo, sumusuko, tumatalikod, nawawala ng pag-asa. Bakit? Payat eh. Tanungin mo yung katabi, payat ka ba o malusog na? Malusog na. Hindi yung physical lang at pinag-uusapan dito. Kayo na may sa bilbil agad nakatingin eh. yung spiritual life. Oh, nung tumaas ang gasolina, tumaas ang bilihin. Hindi na namin maabot ang mga pangarap pala. Yung reklamo kagad ng reklamo, payat yun. Pero yung mga malulusog spiritual, nag-grow. Pag tinaas kung tumaas ang bili, itataas din ng Diyos ang mga blessing na darating sa atin. Ganun dapat. Ibig sabihin, malago ka sa pananampalataya. Yung kina-counterfeit mo agad yung mga negative situation dahil nananampalataya ka, dahil may salita ka ng Diyos na pinanghahawakan sa buhay mo. Kung si Isaac, nabasa ko sa Bible, during famine, sumagana. Kung yun nga, mga dumaan sa ilang, nag-provide si Lord ng kadami-daming tinapay. Di gayon din sa akin. Ibig sabihin, lumalalim ka na, lumalagok sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos na naririnig mo, pinanghahawakan mo. Pag walang-wala, gipit na gipit, nagrereklamo ka na ba? Hindi, nabasa ko sa Bible, pag inuna mo ang Panginoon, lahat ng bagay ipoprovide niya. Kung yun nga mga ibon, sabi, hindi nagtatanim, hindi nagtatrabaho, pinoprovide ng Lord ang mga kinakain. Yung mga bulaklak nga, pinadadamitan ng Diyos. Tayo pa kaya, higit daw tayong mahalaga. So, kapag ganun ka, humarap, pag may mga pagsubok o kagibit ng problema, ibig sabihin lumalago ka na. Pero kung ikaw yung unang-unang, Panginoon, akala ko mahal mo ako. Bakit di mo ako binibless? Lalo kang hindi binibless pag ganun ka. Ibig sabihin, hindi ka lumalago. Ang lumalagong Kristiyano, ang salita ng Diyos, binabalik niya sa Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita, and God is obligated to prove what He said. Yun ang gusto ng Lord. Yung ikaw ay manghawak sa kanyang salita. Kinakailangan po, we must have spiritual hungerness. Kailangan magkaroon tayo ng uhaw. We must develop spiritual hungerness. So we must be hungry. Sabihin mo sa iyong katabi, you must be hungry. Sa salita ng Diyos. Maging uhaw ka. Yung bang gutom. Alam mo yung mga taong gutom? Kahit, alam mo yung sa kaldero, yung ilalim na, tutong, kakainin.
Gutom kaya sabihin mo sa iyong katabi, we should be hungry, spiritually hungry. Kahit mapait daw, yun daw gutom, kakainin niya. Masarap sa kanya gutom pag gutom. Pero pagka hindi gutom, kahit ihain mo yung masasarap na pagkain, hindi yan kakain. Gayon din sa mga believers. Pag gutom yan, kahit rebuke ang mapakinggan, kahit correction, amen. Praise God, thank you, Lord. Kasi nauuhaw ka sa salita ng Diyos at gusto mong matuto. Kung hindi ka gutom sa salita ng Diyos, baliwala lang sa iyo, kahit hindi ako umattend, wala kang pakialam. Sa mga gutom, na nasasayangan sila pag meron silang nami-miss na mensahe ng Diyos. Gutom yun. Ibig sabihin, ayaw niyang merong ma-miss na mga mensahe ng Diyos na hindi niya maririnig. Di ba? Pagka ikaw ay gutom na gutom, naglalaglag yung mumo, kahit yung mumo, kinakain mo, kinukuha mo doon sa mesa, di ba? Pero pagka ikaw ay walang gana at hindi ka gutom, kahit yung pagkain nakahain diyan, hindi ka kakain. Kahit masarap ang pagkain. Gaano man kaganda ang preaching, gaano man kaganda ang mensahe, pero kung hindi ka gutom sa salita ng Diyos, wala kang ganang makinig. Sabi po sa aklat ng Acts chapter 70, verse 10 to 11. Basahin natin. Si Paul daw po at saka si Silas ay pumunta sa Berea. Okay? Pagdating daw po doon, pumasok daw po sila doon sa isang sinagoga ng mga Hudyo. Parang ganito yung sinagoga ay ganito lang kaliit na lugar. Okay? Na nagagather ang mga tao doon during Sabbath. Okay? Mas bukas daw po ang isipan ng mga Hudyo na taga Berea kaysa daw po sa mga taga Thessalonica. Bakit? Kasi daw, anong basahin yun? Bakit kaya? May pananabik silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. Kita ninyo, may pananabik. Talagang sila'y uhaw na makinig sa salita ng Diyos. At sinasaliksik daw po araw-araw ang mga kasulatan. Hindi lang sila basta, Amen, Amen, Amen. Hindi lang sila basta nag-Amen. Totoo kayo siya sabi ng pastor namin. Hindi kaya binobola lang tayo. Sige nga, tingnan nga natin. Oo nga, totoo nga yun. Hindi lang sila basta nag-Amen. Sinasaliksik talaga nila kung totoo yung sinabi ng pastor nila na itinuro sa kanila. Huwag lang tayong Amen ng Amen. Suriin natin, totoo nga ba talaga yun? Sinabi sa atin. O pinapasaya lang tayo o inaaliw. Hindi. Sabi po doon ay sila daw po ay sabik silang makinig sa mga paliwanag ni Paul at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinasabi niya. I am encouraging you, mga kapatid, pag uwi nyo sa bahay, mag-download kayo sa inyong, baka naman puro Candy Crush lang at saka yung mga reels, drama ang diyan sa inyong cellphone, tapos walang Bible, ay hindi kayo gutom. Gutom lang kayo sa mga K-drama. Pero sa salita ng Diyos, wala kayo man lang kayong na-download na app. Libre naman ho yung app, walang bayad. Ang mga pinapanood ninyong mga Candy Crush, may mga bayad. Pero itong mag-download kayo ng app, libre. Basahin ninyo. Digital na ngayon ho ang Bible. Kahit saan, pwede mo siyang basahin. Kahit nasa sasakyan, basta't may cellphone ka. Tayo po ay dapat ay maging katulad ng mga Berean believer na sila po ay talagang nananabik, gutom sila sa salita ng Diyos. So yun ang una, have a desire to grow your knowledge of God. Kung gusto mo mag-grow. Pangalawa, ito, be teachable. Be teachable. Ibig sabihin, ay dapat ay handa kang magpaturo, magpakorek, magpa-review o magpatuwid para ikaw ay lumago. Kasi may ay, huwag mo ako turuan. Mas marunong pa ako sa iyo. Mas nauna pa ako sa iyo. Papunta ka pa lamang, ako'y pabalik na. Ayan na. Pag ganyan ang ating attitude, hindi na tayo mag-grow. Tandaan po natin na kahit tayo ay matanda na o may edad na o nag-aral na kung saan man, marami pa rin tayong hindi alam. Kaya sabi ni Paul hindi pa ako ganap. Hindi ko pa alam. Kahit marami na siyang alam, dami niya nang nasulat na libro, pero sabi niya,
Dami ko pa rin hindi alam. So, ang isa pong taong teachable, ang taong handang magpaturo, mabilis lumago. Pero yung ayaw magpaturo, hindi lumalago. Ito'y kinamulatan ko na kung paanong aking nakagisnan. Yun na ako, doon na ako mamamatay, kakamatayan ko na yun. Yun po ang katuwiran ng mga taong ayaw lumago. Ito na kinagisnan, lolo namin, lola namin, ito na, kami namulat ng ganito, ganito na ako. Pag kumain, nakataas ang paa. Ganoon. Ibig sabihin, ayaw mo na ma-improve, ayaw mo na nang ma-develop. Ang daming paraan ngayon para matuto ka mag-aral. Paano kung mali pala yung iyong kinagisnan, kinamulatan, hindi pala yun ang proper way ng tamang pagkain? Hindi kakamatayan mo na ikaw mali yung paraan. Tapos pag namatay ka sa impyerno, tuloy na punta. Ngayon, binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na mag-grow para maituwid natin yung ating mga maling nakagisnan, ang ating mga old beliefs, yung ating mga wrong beliefs. Kaya nga may salita na ng Diyos, nandiyan na lahat ng mga pwede nating maging source para tayo ay matuto. Nasa sa iyo na kung ikaw ay magiging teachable o hindi. Okay? So, dapat ay maging handa tayo na magpaturo. Willing ka dapat na magpaturo. Ang isa po sa mga nakakahinder sa paglago ng isang tao para siya ay matuto ay yung pride. Pride is the number one barrier of growth. Yan ang dapat po nating maintindihan. Number one barrier of learning. Kapag sinasabi ng isang tao, alam ko na yan. Ginawa ko na dati yan. Gano'n. Nabasa ko na yan. Yun naman nabasa ko ng Bible from cover to cover. Binasa mo lang pala yung cover at saka yung likod ng cover. Kaya cover to cover. Pero yung loob noon, hindi mo naman talaga sinuri. Ako many times binabasa ko ang Genesis. Hanggang binabasa ko ang Genesis. Every year nag-i-start ako sa Genesis. Laging binabasa ko ang book of Genesis. Ang dami ko pa rin talagang natututo kahit nabasa ko na. Ang dami ko pa rin natututunan pa ulit. Pag paulit-ulit mo siyang binabasa. Kasi yung truth sa isang basa, hindi mo agad makikita agad yun. Kailangan pong paulit-ulit para mo siya maintindihan. Kaya pag sinabi mo, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Tsaka, sino ba yung nagtuturong yan? Saan ba nagtapos yan? Saan ba nag-aral yan? Ano bang narating na yan? Pride na ho yun. At yun ang magsasara ng pinto sa iyo para hindi ka na matuto. Noong panahon ni Jesus, meron pong mga teachers of the law. Yung mga teachers of the law, talagang nag-aral sila. Kaya lang ang kanilang mga aral pa noong unang panahon, yung obsolete. Kung tayo mga nag-aral tayo dito, kahit pa nag-masteral kayo, doctoral degree noong mga 1970. Sa panahong ito, obsolete na lahat po ng lahat ng ating mga natutunan. Kahit nag-aral pa tayo ng catechist or seminary or whatever. Dahil mga kaibigang pastor, sabi galing sila sa Bible School. Pero sa panahong ito, hindi na siya akmay, hindi na applicable. May bagong mga knowledge na dapat pa nating mga matutunan. Ngayon, kung ikaw ay full of pride, hindi, itong kinagisnan ko, ito na yun. Sarado na. Gayon ho ang mga Pariseo. Minsan, meron si Jesus na pinagaling na isang lalaki bulag pamula nung siya ipanganak. Ngayon, yung mga tao ay talagang naniwala kay Jesus, pero dahil nga yung iba, because of marami na silang alam, hinahanapan nila ng butas na hindi si Lord ang nagpagaling. Kahit alam nilang talagang pinagaling ni Lord. Nung tinanong po nila, yung lalaking pinagaling, sinong nagpagaling sa iyo? Yung tinatawag na Jesus, yun ang nagpagaling. Ba't ka pinagaling? Ay araw ng pamamahinga. Sabi nung lalaking pinagaling, isang bagay lang po ang alam ko. Kung siya po'y isang taong makasalanan, hindi siya papakinggan ng Diyos kahit siya'y magdasal. Dahil alam naman nating lahat na hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga taong makakasalanan. Pero yung mga taong walang kasalanan na nagdadasal sa kanya at sumasamba, pinakikinggan niya. Alam mo ang sagot, ano ang sagot sa kanya? Doon sa John chapter 9, verse 34, sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makasalanan?
At ngayon nais mo pa kaming turuan at siya'y itiniwalag. Yung itiniwalag sa atin ho ay ano yung inalis sa cell group, sa group. Ano yun? Hindi yung sa atin ay masyado nang malalim yun eh. Binlak. Binlakan na sa GC. Ganon. Ganon ang nangyari. Siyempre, sasabihin nyo, hindi ho alam ng mga Gen Z kung ano yun. So, binlock siya sa GC. Hindi na siya kasali. Tiniwalag siya. Hindi na siya kasali sa kapulungan. Anong sabi? Tinuturuan po siya ng bata na kung sabi ng bata doon sa mga nag-aral na teacher, di ba alam naman ho natin na pagka makasalanan, hindi pinapakinggan ng Diyos. At kung siya makasalanan, hindi siya papakinggan ng Diyos kung siya magdasal. Nagalit yung mga priest sa kanya. Ikaw, ano bang narating mo? Sino ka ba? Ba't mo kami tuturuan? At iyon. Pride is the number one hindrances sa ating pag-unlad at paglago sa Panginoon. Pero kung ang pride ay hindrance, ang humility naman ang key para mag-increase ang ating knowledge at para tayo ay lumago. Pag binasa niyo ang Matthew chapter 11 verse 25 and 26, tingnan niyo sabi ng ating Panginoong Jesus. Nagpapasalamat siya sa Ama. Bakit? Kasi daw po, inilihim niya sa matatalino, sa magagaling, and sino yung mga may pinag-aralan, yung mga mystery ng power ng Lord sa kanyang kingdom. At kanino daw ini-reveal? Kanino ini-reveal? Kanino ini-reveal? Ini-reveal ito doon sa mga tao na ang kalooban ay tulad ng bata. Anong ibig sabihin ng kalooban na tulad ng bata? Yung mga mapagpakumbaba. Di ba sabi ng Panginoon, pag hindi kayo nagpakumbaba, kagaya ng batang ito, hindi kayo papasok sa langit. So, sa mga tao mapagpakumbaba, yung bang kahit may alam ka na, sinasabi mo pa rin, Lord, I want to learn more. Gusto ko pa pong matuto. Gusto ko pa pong... kahit marami ka nang alam, nakikinig ka pa rin doon sa bago. Ako, mas masarap makinig. Sa totoo lang, kahit mga bago, nakikinig pa rin ako. Ako yung nag-establish ng teaching, gumawa ng setup. Pero yung mga preacher na, bagamat ako yung nag-set up at nag-establish ng teaching, pinakikinggan ko po ang mga preaching nila. Ang dami ko pa rin natututunan eh. Pinanonood ko yung live preaching mo na yun, ba't papanoorin mo pa? Pero nung ako'y nakikinig, ang dami ko pang natututunan. Ang dami ko pang aral na napupulot. Kaya, ang isang taong teachable, kapag teachable ka, you must be open and learner. At dadating sa iyo ang maraming knowledge, mag-i-increase ang iyong kalaman. Pero pag sinabi mo, hindi, alam ko na yan. Wala na, sarado na. Hindi ka na lalago. Hanggang doon ka na lang. You will be left behind. Kapag hindi ka natututo, ikaw ay unteachable, you will be left behind. Mapapansin mo yung mga nauna, mga nahuli, naunahan ka na. Ikaw, ang tagal mo na sa Panginoon, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Sila lumago na, ikaw tampuhin ka pa rin. Ganun ang nangyari. Ba't na ganun naging naiwanan ka? Kaya yun ang sinasabi ng Biblia, may mga nauuna, nahuhuli, at may mga nahuhuli, siya yung nauuna. Bakit? Ay yung mga nauna, ayaw nang magpaturo. Dahil alam na daw nila. Alam na daw nila, maalam na daw sila. Yun. Samantala yung mga nahuli, gusto pa po namin matuto. Paano po ba yun? Sige nga po, turuan nyo pa po kami. Yun. Kaya sila yung bumili. Sila yung natuto ng maraming bagay. Okay po? So, ang tatlo, kasi pag ikaw ay humility, ituturo sa iyo ng Panginoon yung mga dakilang mga bagay. Diba? Pag i-reveal sa iyo ng Diyos. Then, ang pangatlo ay ito, find a godly mentor. Find a godly mentor. Humanap ka ng magme-mentor. Pag sinabing mentor, ang mentor, hindi ho yung tormentor ha. Iba ho yung mentor tsaka tormentor. Yung laging naninigaw, namamahiya, nanlalait, tormentor ho yun. Pero yung mentor, ano ga ang mentor? Ang mentor po ay isang taong advance sa iyo ang karunungan, by one step ahead sa knowledge, sa experience, spiritual man yan o sa buhay, at sa karakter.
Yan, yung mentor na nakikita mo sa buhay niya na may nababago din siya. Kasi, bakit kinakailangan na humanap tayo ng godly mentor? Kasi po, ang mentor, hindi lang naman yung teaching ang sasabihin sa iyo. Pati yung buhay nila, pati yung spirit nila, pati kung ano yung nagaganap sa buhay nila. It will transform. Aware ka man o hindi, pwede itong dumaloy sa iyo, dumaloy sa buhay mo. Kung ano sila, kung ano yung meron sila. Ito ay magfo-flow sa iyong buhay. Hindi lang naman yung mga tinuturo nila, kundi kung ano yung nagaganap sa buhay nila. That's why you must find a right and a godly mentor. Kasi kung magme-mentor sa iyo ay isang addict, baka mamaya maging addict ka rin. O halimbawa, magme-mentor sa iyo ay isang magsusugal, isang araw, magsugal ka na din. So, magme-mentor sa iyo ay isang taong karnal na, hindi maging karnal ka na rin. So, ano ang kailangan mong gawin? Find a godly mentor. So, hindi naman siya dapat perfect. May pinagdaanan din sa buhay, may mga failure din. Yun nga ang magandang mag-mentor sa atin. Hindi perfect. May pinagdaanan sa buhay. One step ahead na nagtagumpay sa kanyang buhay. Sa spiritual man yan o sa ralangan ng kanyang kabuhayan. Bakit? Kasi yung tagumpay nila, yun yung ipapasa niya sa iyo. Yun ang ituturo niya kung paano din sila naging matagumpay. O, tayo po ay may iba't ibang klase ng pwedeng maging mentor. Halimbawa po, sa driving, may magme-mentor sa iyo paano magda-drive, di ba? Magme-mentor sa iyo. Siyempre, ang magme-mentor sa iyo, yung magaling mag-drive. Baka naman ang mag-mentor sa iyo hindi marunong mag-drive. Ano mangyayari sa iyo yan? Yung magaling. Ngayon, sa pagluluto din, sino ang mentor mo sa pagluluto? Wala, chinachamba-chamba ko lang YouTube. Meron talagang taong nagsasabi sa iyo kung anong gawin. Nanay mo, siya yung mentor mo, di ba? Ang mahirap daw, pag nanay mo, hindi rin marunong magluto. Tatay mo, ay YouTube na lang. Iba kasi yung mentor na mayroong personal touch May encouragement pag nagkakamali ka. Normal lang yung masunog ang sinaing. Talagang ganyan talaga sa umpisa. Pag YouTube, wala Kaya dami pagka nag-fail sila, nagsusuicide na lang. Kasi ang digital, walang emotion. Magtanong ako sa AI. Marami dyan, ChatGPT, kaya ko na yan. Wala nang mga mentor-mentor. Kaya lang, ang mga ChatGPT, walang emotion. Sige, payag kayo, mag-o-opera sa inyo, robot. Di ba? Gusto mo pa rin, yung tao ang mag-o-opera sa iyo, kung may o-operahin sa iyo, at least, meron siya pa rin passion, compassion. Maramdam niya kung nahihirapan ka, kung nasasaktan ka. Di ba? Kanyang ilolow yung pain. So, find a godly mentor. Sino ba yung godly mentor? Ang mentor po, they can teach you the things that you do not know yet. Yung mga hindi mo pa bagay na hindi mo pa alam. Pwedeng yung mga karanasin nila, mga pinagdaanan nila sa buhay, ituturo sa iyo. Para yung mga pinagdaanan nila, hindi na mo napagdaanan. Sabi po nung iba ito, yun daw pong experience is the best teacher. Yun ang kasabihan, experience is the best teacher. Actually, experience is the worst teacher. Kasi kinakailangan mo pang ma-scam ng 10 beses, maloko ng 5 beses, then tsaka ka matututo. Mabudol ka muna. Experience mo dyan. Ngayon, matututo na ako. Hindi na ako basta-basta magpapaloko kasi naranasan mo na. Worse yun kasi ang daming nawala sa iyo. Samantala, yung learning from other people's mistakes is the best teacher. Bakit? Kasi hindi may iwasan mo na ikaw ay ma-scam o mabudol. Kasi sinabi niya na sa iyo, binigyan ka na ng warning. Ingat ka sa mga taong ganito ganyan ganito. Sinasabi niya, bakit? Kasi dinaanan niya. Yung nanay mo, sinasabihan ka, anak, mag-aral ka muna mabuti, tapusin mo na ang pag-aaral. Doon ka muna mag-concentrate, huwag mo muna sa barkada. Tapos ikaw naman, galit. Kayo nga, hindi nakatapos ang pag-aaral. Ayan ka. Alam mo kung sinasabi sa iyo yon? Para hindi na mangyari sa iyo yung hirap na pinagdaanan nila. Ngayon, nasa sa iyo, kung hindi ka maniniwala sa kanilang sinasabi, bagaman ikaw ay nagme-mentor sila sa iyo,
Ay di, ang mangyayari sa iyo, experience is the worst teacher. So, ang mentor, nagtuturo siya ng mga bagay na hindi pa natin alam. Minsan, lumapit kay Jesus ang kanyang mga disciples sa Luke chapter 11, verse 1. Pagkatapos ni Jesus mag-pray, lumapit ang kanyang mga disciples. The best way ng pagtuturo sa ating mga tinuturuan is by showing a good example. Hindi yung nasa loob ka ng classroom, letter A, letter B, letter C. Hindi. Ang the best ay yung kung ano yung nakikita sa iyo, nakikita sa iyo araw-araw. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong anak na huwag kang magmumura ha, huwag kang magmumura. Pero kayo naman mag-asawa ay nagmumura. Laging nagsasalita ng puto, kutsinta. So, wala kang isinasabi sa iyong anak na masamang salita, pero dahil nakirinig sa araw-araw, nagagaya ka. Ang tawag doon ay teaching by modeling. Hindi mo pwedeng sabihin siya, huwag kang magbibisyo ha, huwag kang magbibisyo, masama yan. Kahit hindi mo sinasabi na huwag, pero ba't siya nagbibisyo? Kung nakikita mismo sa iyo araw-araw, they will learn doon sa kanilang nakikita. Natututunan yon sa nakikita nila at sa naririnig. So ngayon, lumapit kay Jesus, yung kanyang mga disciple. Bakit? Kailan lumapit? Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar. So nakita nila, nakikita nila, ba't itong si Jesus, lagi siyang nagpipray? At saka bakit si Jesus, ini-enjoy niya ang prayer niya? Ang tagal niya mag-pray, ba't ganun? Kami, pag mag-antanda lang kami, tapos na inip na kami. Pag magdasal, wala pang 1 minuto, parang 1 hour na. Pero ba't si Jesus, parang bakit parang ang tagal niya mag-pray, parang na-ini-enjoy niya yung prayer, kaya sila nagtaka. Pwede mo kaming turuan kung paano ka nag-pray-pray? Bakit sa amin parang ang prayer parusa eh. Yung nagkasala ka, nanakaw ka ng itlog, sige, ilang itlog? 5, 5, dasal ka ng 5 beses. Parang parusa ang prayer, kaya minsan parang nakakatamad mag-pray kasi parang ang prayer, naisip natin parusa ang prayer. Kay Jesus, ang prayer hindi siya isang parusa. Ang prayer ay communication with the Father. So yan ang sinabi niya, ganito kayo manalangin, tinuro niya yung ama namin. Ito yung example, ganito kayo mag-pray. Kasi yun daw pong mga alagad ni John, tinuturoan ni John yung kanyang mga alagad. Kaya lumapit din sila kay Jesus, nagpa-mentor. Saan ka magpapamentor ng prayer? Sa tamad mag-pray. Papasin niyo ba, saan sila lumapit? Tamang person. Go to the right person. Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi niya sa isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, teach us how to pray. Halimbawa, gusto mo makawala sa addiction, kung ano mang addiction mo sa oras na ito. Wala naman taong gustong maging addict siya sa isang bagay eh. Kaya lang, hindi mo alam paano. Sino ang makapagsasabi sa iyo paano mo matatanggal yung iyong addiction? Humanap ka ng taong dating lulong doon sa gayong problema mo at tanungin mo siya paano ka nakawala doon. At masasabi niya sa iyo kung paano. Magtanong ka sa isang addict, paano ba mawawala kunyari lang wala akong ino-open sa inyo. Paano ba matatanggal ang pag-i-smoke? Kasi gusto ko nang tanggalin eh. Pamahal na ng pamahal eh. Nalaki ng aking gastos. At saka ang baga ko parang malalaglag na yata. Gusto ko nang tumigil, kaya lang hindi mo talaga Saan ka magtatanong? Doon sa mga taong dating alipin na nakalaya na doon. Sila ang maraming maisasabi sa iyo kung paano. You will learn from them how. Pero doon sa mga taong hindi nakaranas, kayo namang mga hindi nakaranas kahit katiting na pag-smoke, kahit katiting na usok lang ng inyong niluluto, ang inyong nalanghap, hindi ng nicotine, huwag ninyong basta-basta i-judge yung mga taong na-addict doon dahil hindi nyo alam yung struggle na kanilang pinagdadaanan. Okay po ba yun? Find a right person. Sino ang makakatulong doon? Yung taong dating naging alipin na nakalaya doon. Sila ay merong lakas para sila ay makapagturo sa mga gayong tao. Okay, isa pa. You will become like the one who mentor you. Kung sino yung nagtuturo sa iyo, magiging gayong ka din.
Palibasa, yung nag-mentor sa akin ay pastor, naging pastor din ako. Ako yung mga minentoran ko na leader, naging pastor din sila. Palibasa, ako na nag-mentor sa kanila ay naglilid ng church. Pansinin niyo yung mga na-mentoran ko, naglilid na din sila ng mga tao na church. Kasi, you cannot share something that you don't have. Ang ma-share mo lamang sa isang tao ay kung ano yung natutunan mo at meron ka. Hindi ko naman ma-share sa inyo ang ibang bagay. Hindi naman ako makapag-share sa inyo ng bagay na hindi ko naman naranasan. Hindi naman share ko lang yung naranasan ko lang at nangyari sa buhay ko. Kaya nga, you can find many mentor, as many as you can. Mayroon kang mentor dapat sa pagpapalaki ng anak kung gusto mong mapalaki ang anak na maayos. May mentor ka sa pag-establish ng business. May mentor ka din sa academics. Meron ka ding mentor sa financial management. Iba-iba. So, malaki ang maitutulong sa atin ng mga godly mentor. Okay? So, you will become like the one who mentor you. Sabi sa Lucas chapter 6 verse 40, basahin po natin, ano ang sabi? Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Ngunit, matapos maturuan, lubos ang alagad. Magiging alagad yon, magiging daw katulad din siya ng kanyang guro. Kaya may kasabihan tayo, like father, like son, like mother, like daughter. Minsan naman, like mother, like son. Like son, like her mother. Okay? So, kasi sila yung nag-mentor. Manang-mana ka sa tatay mo. Manang-mana ka sa nanay mo. Kasi sila yung naging mentor niya. Siya yung nag-guide sa kanya. Siya yung nagpalaki. Yung iba, laki sa lola. Yun. Kung ano yung mga nakikita sa kanya, yun. Mahirap kung yung katulong ang nagpalaki sa kanya. Ba't naging suplada? Suplada yung katulong. O ganun. So, kaya kung sino yung nagme-mentor sa iyo, hindi lang yung katuruan ang naipapasa iyo, pati yung buhay ng nagme-mentor. May ipasa yon. That's why you must find a godly mentor. You can learn from them. Okay? Then, pang-ilan na? Pang-apat. How to grow our knowledge of God. Number 1, have a desire. Pangalawa, be teachable. Pangatlo, find a godly mentor. And pang-apat, kung wala ito, walang silbi yung mga nauna. Okay? Walang silbi yung mga naunang pinag-share ko sa inyo. Kung itong number 4, hindi mangyayari. Okay? Apply what you have learned. Apply what you have learned. Kahit pa sinong preacher ang mag-preach sa inyo, mga magagaling na mga speakers ang magturo, pero kung hindi mo i-apply yung mga aral na iyong naririnig, nothing will happen. Gayon pa din ang magiging takbo ng iyong buhay. Sabi po sa aklat ng James, chapter 1, verse 22 and hanggang 25. Basahin natin. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadayan niya ang inyong sarili. So, kapag pala pinakikinggan lang natin, sarap makinig, ang ganda ng mensahe, ang ganda ng mensahe, ang ganda ng preaching, nakaka-bless. Kung pinakikinggan lang natin, nagagandahan lang tayo, pero hindi naman natin na-ini-apply, sayang lang din. Sayang, ibig sabihin, sayang yung pamasahe mo. Sayang yung pag-stay mo dito na nakinig ka. Pero kung hindi mo din lamang pala i-apply, yun ang sabi ng Bible. So, knowledge without application leads us to stagnation. Yung knowledge na walang application, nagiging stagnant ang buhay. Naging stagnant. So kahit paulit-ulit na tinuturuan ka ng nanay mo, ng tatay mo, pero kung hindi mo naman ginagawa yon, walang mangyayari sa iyo. So, ang sabi po ng verse 23 hanggang 24, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Nakalimutan. Napasin ninyo,
Nung kayo bago umalis, ilang beses na kayong nagsuklay at nanalmin. Ilang beses. Kaya nga na-late na yung iba kasasalmin. Tapos pagdating dito, mananalmin pa doon sa likod. Nakakita ng salmin, magsasalmin. Tapos lalabas pa uli din magsasalmin pa uli. Labas. Bakit? Ano ba yun? May pinag-ibaba ang iyong mukha. Kahit ilang beses ka magsalmin, hindi na bababa ang mukha. Nakalimutan mo na yung itsura mo. Yun ang sinasabi ni James. Na para kang nanalamin, tapos biglang nakalimutan mo na kung anong ayos mo. Ganun pala yung nakikinig ng preaching, tapos hindi na i-apply yung preaching na narinig. Okay? So, ang blessing, mga kapatid, ay dadaloy lamang. The blessing of the Lord will manifest only sa iyong buhay. You will only experience His blessings when you apply what you have learned. Basahin niyo po yung verse 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos. Saan? Sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lang at pagkatapos nakakalimutan na. Oy, sister! Sayang wala ka nung linggo. Ang ganda ng aming share. Pinag-sharingan ng salita Diyos. Ano yun? Basta, ang saya-saya nga namin Tawanan nga kami, tinuturo. Ano nga yung tinuro? Basta nga, masaya nga kami. Ano nga yun? Ano na nga yun? Nakalimutan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to grow in the Lord. Hindi ka mananatiling taga-upo lamang. May mararating ka sa buhay. Yan ang plano ng Diyos sa buhay. Okay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, may mararating ka pa. May ilalago ka pa kay Lord. May ihuhusay ka pa. May igagaling ka pa. May iuunlad ka pa. Amen? Pero bago mangyari yun, dapat yung handa mong tanggapin yung kaalaman ay tinuturo sa iyo ni Lord. Let us pray. Father, thank you so much. Lord, we thank you, Lord. At hinihiling po namin, tulungan niyo pong lumago ang aming buhay na makilala ka pa namin po ng lubusan. Father, I pray right now, teach us more things, many things, para ma-improve ang aming buhay. At hindi kami maging stagnant. Hindi na kami maging katulad ng dati. Gusto namin may mangyari na maganda sa buhay namin. Sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming pakikitungo, sa aming kapwa. Lord, gusto namin mayroong improvement na makita sa aming buhay. Lord, we are so very tired sa paulit-ulit lang na ganon ang buhay namin. Gusto namin, Panginoon, na magkaroon ng improvement, development, and progress. Lord, help us na maging teachable and willing to learn ang mga JA1 people at JA1 family. Yung mga kabataan na nandirito, Lord, malayo ang mararating nila sa buhay. At yung mga professional na nandirito, Lord, I pray na sila, Panginoon, ay mag-i-improve ang kanilang mga performance sa kanilang mga company, sa kanilang mga trabaho. At yun naman mga estudyanteng nag-aaral pa sa kanilang school, mag-i-improve ang kanilang performance sa school. Ay mga businessmen, Lord, the way they handle ang kanilang business, Lord, oh God, will become different. At maging ang mga parents, the way they lead their family, oh God, will become more better than before, oh God. At ang mga ministers, leaders, oh God, Lord, kami makapag-lead, Panginoon, na mayroong progress, oh Lord, dahil kami ay tinuturuan mo ng mga bagong bagay na dapat naming matutunan para ang aming buhay ay umunlad at lumago. Turuan mo pa kami, Lord, para kami lumago at matuto. Marami pa kaming dapat na matutunan. Hayaan mong habang nakikinig kami ng turo, ng aral mo, patuloy na babago ang aming buhay. Nagiging kaming katulad mo. Habang kami tinuturuan,
nagiging katulad kami ni Christ. Pag nakikita sa aming buhay, Panginoon, ang transformation. Thank you so much. Pwede ba tayo ilagay natin ating kamay sa ating puso? Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil patuloy mo akong tinuturuan ng mga dakilang bagay na nais mo na malaman ko. Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong mga aral, mababago ang buhay ko. Mababago ang sitwasyon ng aking buhay. Salamat po, Lord, sa iyong mga katuruan na nagpapabago ng buhay. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Ako na lang magpe-pray. Bless your people, O God, today. Hinihiling ko po na ang aming buhay this year will go the extra mile, Panginoon. We will become more better than before. Magiging mas angat ang buhay namin kaysa nakaraang taon. Magiging mabilis ang growth namin kaysa nung mga nakalipas na panahon. Because we are willing to learn and receive new things coming from you, O God. In Jesus' name, amen and amen. Palamakan po natin si Lord.